Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Tayo po ngayon ay nasa pangatlong linggo sa panahon ng pagdating ng ating Panginoon, panahon ng Adbyento. At kung nasusundan ninyo ang pagsisindi ng kandila dito sa korona ng Adbyento, ang unang dalawang kandila na sinindihan ay kulay violet, at ngayon, pangatlong linggo, kulay pink. At ang kulay ng liturhiya, ng mga estola, ng mga tagapaglingkod, at maging ng mantel, pink. Sumisimbolo na sa linggong ito, tayo ay dapat na magalak sapagkat malapit na nating ipagdiwang at gunitain ang naging unang pagdating ng ating Panginoon. At inaasahan na ang kagalakan natin ay nanggagaling sa inaasahan nating darating na si Jesus bilang ating tagapagligtas. Yun sana ang dahilan kung bakit tayo dapat magalak. At kung tatanungin natin ang ating mga sarili, yun nga ba talaga ang dahilan kung totoo man na sa ating kalooban ay mayroon na tayong nararamdamang kagalakan? Dahil ba malapit na ang pagdating ng ating Panginoon na ipagdiriwang natin ilang araw mula ngayon? Talaga bang doon nagmumula ang ating kagalakan? Ito rin ba ay dahil nakapaglinis na tayo ng kalooban, nakapagsisi na tayo nakahingi ng tawad sa Diyos sa ating mga naging pagkukulang at pagkakasala? At iyon ba ay dahil tayo ay nakapagpatawad na at nakapagbigay na ng kapatawaran sa taong matagal na nating hindi napapatawad? Iyan, mga kapatid, ang maaaring maging tunay na dahilan ng ating kagalakan. Ang dahilan kung bakit tayo naghahanda at kung bakit inaasahan natin na sa paggunita natin sa unang Pasko, talagang mapagkakalooban tayo ng Diyos ng dagdag pang mga biyaya at pagpapala. Kagalakan, iyan ang pangatlong linggo ng Adbyento. Kung ikaw ay meron ng nararamdamang kagalakan sa iyong puso, yan bang mga binanggit na dahilan ang tunay na dahilan ng ating kagalakan? O baka naman, ang kagalakan ay yung tipong mababaw lang na uri ng kagalakan. Kagalakan, hatid ng mga material na bagay na ating tinatanggap at pagdating ng ilang panahon, nawawala at nauubos din naman. Siguro yung iba masaya kasi tumanggap na ng 13-month pay o ng bonus o tumanggap na ng remittances abroad o nakakuha na ng mga incentives o meron ng mga kung ano-anong mga material na bagay na tinanggap. Siguro yung iba masaya kasi tumanggap na ng regalo. Siguro yung iba masaya kasi yung kanyang matagal nang ipinagdarasal, ibinigay. Iyan ba ang dahilan ng ating kagalakan ngayon? Ang sinasabi ng ating mga pagbasa, higit pang kagalakan ang maaaring ipagkaloob ng Diyos sa atin kung tunay natin sang kikilalanin at tatanggapin sa ating buhay bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Sapagkat sa katotohanan, siya lamang naman talaga ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan na hindi mababawi, hindi makukuha, hindi mananakaw sa atin kahit kailan.
sapagkat ang kagalakang hatid ni Jesus ay tunay, tapat at totoo. Kaya ipagdasal natin sa Diyos na ngayong tayo ay naghahanda para sa Pasko ng pagsilang, ang kagalakang hatid ni Jesus na isinilang sa Belen, ang siyang makamit at matanggap natin, sapagkat ang kagalakang ito ang kinakailangan natin sa panahon natin ngayon. Tunay, tapat, totoong kagalakan. Kaya, maramdaman at maranasan nawa natin sa ating buhay ang kagalakan na ito. Binibigyan tayo ng halimbawa ng ating mga pagbasa. Sinasabi sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, kapag nakita ninyo na ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pipi nakapagsasalita, ang mga bingi nakakarinig, ang mga pilay nakakalakad at marami pang iba, matuwa kayo at magalak, sapagkat dumating na sa inyo ang mahalagang biyaya, hatid ni Jesus. Kaya nga sa Ebanghelyo, di ba, marami ng magagandang bagay na ginagawa si Jesus, nakapagpapagaling ng mga sakit na napaka-imposibleng gumaling, nakapagbabalik ng buhay ng isang taong namatay na. Kaya ang tanong, kayo na po ba ang iniintay namin? O meron pa kaming aasahan na ibang darating? Hindi ito diretsong sinagot ni Jesus, di ba? Sa Ebanghelyo, nung tanungin siya, kayo na po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? Ang sabi ni Jesus sa nagtatanong sa kanya, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Kapag ang mga bagay na ito at mga katulad nito ay nangyayari at nararanasan natin sa ating buhay ngayon, malinaw, dapat tayong magalak, dapat tayong magpasalamat sapagkat ang Panginoong Diyos ay dumating na. Ang Panginoong Diyos ay kasama na natin, nasa piling na natin. At ito ang katotohanan. Hindi na natin kailangan pang antayin ang December 25 para makaranas ng tunay at totoong kagalakang hatid ni Jesus. Sabi nga, di ba, araw-araw Pasko. Sa isang taong may malalim na pananampalataya sa Diyos at tunay na kumikilala kay Jesus sa kanyang buhay, araw-araw punong-puno ng biyaya at pagpapala. Kaya makikita natin sa aura, sa itsura ng isang tao, kung siya ba ay tunay ng pinaghaharian ni Jesus at siya'y mapayapa at meron siyang malalim na kagalakan sa kanyang puso. At sinasabi, makikita mo rin sa mukha ng tao kung ang tao ay problemado. Kung ang tao tunay nga ba talagang masaya o nagpapanggap lang na masaya. Kung ang tao ay talagang tunay na sa kanyang buhay, tinanggap na niya si Jesus bilang Panginoon niya at tagapagligtas.
Isang magandang halimbawa ng mga taong yung aura talaga namang makikita mo para kang nakakita ng anghel. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi po anghel yan. Bumisita kayo sa mga monasteryo, yung mga mongha, obserbahan nyo at tignan ninyo ang mga itsura nila para kang nakakita ng mga anghel na bumaba mula sa langit. Ang gaganda ng aura, ang gaganda ng mga itsura. At kapag nakausap mo, napaka mga malumanay, napaka hinhin, ibang-iba sa atin. Haggard, masyadong tense, masyadong stressed, masyadong problemado. Ang susi na kay Jesus. Siya lamang at wala ng iba. At sa katotohanan, si Jesus naman talaga ang dahilan ng lahat ng mga pagdiriwang natin ngayong panahon na ito. Kaya huwag nating hayaan na lumipas ang panahon na ito na ni hindi man lamang natin muling ibinabalik si Jesus sa ating mga puso sa pamamagitan ng paglilinis ng ating kalooban, pagkukumpisal, pagpapatawad, pagbabahagi ng tulong sa mga kapatid na higit na nangangailangan. Amen.